Hello mga mommy! At ngayong araw nga ay magpipiknik kami. Dumaan nga muna kami sa grocery para bumili ng konting machichipog na mga bata. At bago nga kami pumunta sa piknikan ay nag-ice cream nga muna sila. Napakatahimik nga talaga dito sa lugar na to kaya gustong gusto namin dito na nagpipiknik. Bukod pa nga dyan ay libre pa. At ayan na nga, ang ganda-ganda nga talaga ng tanawin. At napakasarap nga din talaga ng simoy ng hangin. Medyo hapon na nga kami nakaalis ng bahay dahil nga nakatulog pa nga itong si Daddy. At akala nga namin ay hindi na nga pwedeng tumambay dahil masyado na nga kaming hinapon. At ayan na nga, nakarating na nga din kami at bumaba na nga kami dyan. At naganap na nga si Daddy dyan na mapupwestuhan. At tignan mo naman yung mga batang yan. Oh, excited talagang maglaro ng lupa. At ang sarap-sarap nga nilang panoorin na nagtatakbuhan. Bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Tumatanda ngunit bata pa rin ang bawat tao sa ating mundo. At nung naupo nga kami ni Kuya dyan ay napansin ko nga maraming ang langgam. Kaya nga sabi ko sa kanya ay ilipat namin yung pwesto namin. At dyan na nga kami pumwesto. Mas gusto ko nga dun sana sa may malapit sa puno. Kaso nga lang nahihiya nga si Daddy dahil nga merong mga nagtitraining dyan. At meron ding mga estudyanteng tumatambay. Kaya nga sabi niya dito na nga lang daw kami pumwesto. At ang ganitong pagkakataon nga ay isang magandang alaala na babaunin ng mga bata hanggang sa pagtanda nila. Naaalala ko nga noon na lagi din kami nagpipiknik ng family ko. Nung bata pa nga kami ay lagi kaming dinadala ni Papa sa piknikan. At hindi ko ngayon malilimutan dahil napakasaya nga talaga sa pakiramdam. Nagtatakbuhan kami at naglalaro din ng mga kapatid ko. Tapos si Mama naman ay lagi may dalang mga pagkain. At sabay-sabay nga kaming nagkakainan. At gusto ko nga rin sana maranasan ng mga anak ko ito. Kapag lumalaki na nga sila ay maaalala nga nila yung ganitong mga bagay. At kung loloobin na magkapamilya na sila ay maaari din nilang ito ipasa sa susunod na pamilya nila. Kahit nga si Daddy ay meron ding magagandang alaala nung kabataan. Yung mga kwento nga ng papa niya noon ay kinukwento niya rin sa mga bata. At yung mga itinuturo din ng papa niya ay tinuturo niya rin sa mga bata. At ang paghuhubog nga ng mga kabataan ngayon ay kailangan magsisimula sa loob ng ating tahanan. Turuan nga natin ang mga bata sa landas na kanilang lalakaran. At kung sila man ay tumanda ay hindi nila ito hihiwalayan. At ang pinaka-importante ay turuan natin sila ng aral at takot sa Diyos. Bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Tumatanda ngunit bata pa rin ang bawat tao sa ating mundo. Sa panahon nga ngayon na marami na ngang nasisirang mga pamilya at halos na parang naipapasa-pasa na nga at tila nga ba parang normal na. At marami na ngang kabataan ngayon na nasisira na ang kanilang kinabukasan dahil nga sa magulong pamilya na kanilang pinanggalingan. Marami na ngang mga bata ngayon na nabubuntis at maaga pa lang ay nalululong na sa mga bisyo. Bakit nga ba hindi tayo gumawa ng pagbabago? Ibalik natin ang karapatan ng mga kabataan. Makaranas ng isang kumpleto at masayang mga pamilya. Simulan na natin ngayon. Kung hindi ngayon, kailan pa ba? Tara na at simulan natin ito sa loob ng ating tahanan. Dahil kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kaniya, lalong-lalo na sa kaniyang sariling sambahayan,
ay tumanggi sa pananampalataya at lalong masama kaysa sa hindi sumasampalataya. Hindi kami perpekto, pero pwede nating gawin at subukan ito. Magtiwala nga tayo sa Diyos at kung ano ang kalooban nito. At ayun na nga mga mommy, hanggang dito na lang muna. Go! Ako'y magpapaalam na muna. Kaya mo? Hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat. Paalam.